Abba Father, sa hapong ito kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat hindi mo hinayaang lumakas ang ulan at kami ay nagpunta sa lugar na ito upang makarinig ng kapahayagang mula sa langit. Hinihiling ko po sa inyo na habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita ay manatiling bukas ang langit. Sumilay sa aming kalagitnaan ang kaluwalhatian po ninyo, Abba Father. Mula sa heaven ay niningning na liwanag ang bumaba sa aming kalagitnaan ito. At tulungan mo po bawat isa ay tunay na masapul ng iyong kaluwalhatian. Salamat po at naway ikaw lamang ang tanging maparangalan. Itago mo po ako sa likuran ng iyong kaluwalhatian. Hindi ako ang makita ng mga taong ito at hindi rin ako ang marinig, kundi ang banal mong Espiritu na ngayon ay nasa amin pong kalagitnaan. Maraming salamat sa gagawin mo sa kalagitnaan ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin at ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Nakamayan mo na ba yung katabi mo? Pakibati naman ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, baka hindi pa kayo nag-uusap niyang katabi mo niya. Nagkakangitian na kayo. Hindi naman kayo nag-uusap. Tanungin mo ang pangalan niya. Di ba? Anong pangalan mo? Ganun. Magpakilala po kayo sa katabi ninyo. Ang ating mapapakinggang aral ay isang prophetic message ng Lord sa atin. At ito po, kapatid, ay may pinamagatang, you are going to overflow. Kayo ay aapaw. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang magagalit sa sasabihin ko sa iyo. Sabi mo, aapaw ka sa hapong ito. At ang batayan ng atin pong paksa patungkol sa overflow ay makikita natin sa aklat ng 1, Book of John, chapter 7, verses 37 to 39. At ito po ay bababasa natin sa English Standard Version. Sabi ng verse 37, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, or the Holy Spirit, whom those who believed in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given because Jesus was not yet glorified. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa niya ng atin pong teksto ngayon na aking i-expound sa inyo, itong particular verses pong ito. Tatandaan niyo po yan, John chapter 7, verses 37 to 39. Now, before we tackle on the following verses from verse 37 to verse 39. We need to know the cultural and the historical background of the text that we're going to use. Kailangan po malaman natin ang panlikod na kasaysayan at panlikod na kultura o kaugalian ng mga Hudyo noong panahong yun. Kasi without the knowledge of the historical and cultural background of the text during that time, hindi natin mauunawaan kung bakit ginamit ni Jesus ang patungkol sa tubig. Kung bakit bumanggit siya ng ilog ng tubig na buhay. Okay? Ngayon, ano ba ang cultural and historical background nito? Unahin natin yung context. Kasi napaka-importante po ng context para atin pong maintindihan bakit gumamit ng ganong termino si Jesus tungkol sa ilog. Kasi sa context po ay nakapaloob po dito ang isang napakahalagang
selebrasyon ng kapistahan sa Israel. At yan po ay ang pista ng mga tabernakulo o sa English ay celebration ng Feast of Tabernacles. Kasi sa John chapter 7, kung babalikan natin yun, on the great day of the feast, may binabanggit na kapistahan eh. Anong kapistahan yun? Ang context, simula mo ang pagbasa sa verse 2. John chapter 7, verse 2. Kasi sabi doon sa John chapter 7, verse 2, malapit na ang pista ng mga Hudyo. At anong uri ng pista yun? Yan po ay pista ng mga tabernakulo. Ano itong Feast of Tabernacles na ito ng mga Hudyo? Itong pistang pong ito ay pinagdiriwang ng mga Hudyo bilang pag-alaala na ang mga ninuno nilang mga Israelita ay tumira sila sa kubol o sa English ay tent o kaya ay booths sa ibang translation ng English habang naglalakbay sila sa ilang. Lumabas sa mga Israelites mula sa Egypt at sila po'y naglakbay sa disyerto. At ang tinirhan po nila, hindi po mga konkretong bahay. Ito po ay tent. Okay? O sa ibang translation ng Tagalog ay kubol o kaya po ay booths. Yan po kapatid kung bakit binanggit ang tawag na Feast of Tabernacles. Ang ikalawa po na sasabihin kong historical and cultural background ay may mapapansin kayong salita dyan, water pouring ceremony. Yung pagbubuhos po ng tubig na seremonya during the celebration of the Feast of Tabernacles. Kasi, ang tanging mapupuna pag nagdiriwang ang mga Hudyo ng pista ng tabernakulo ay meron silang tinatawag na water pouring ceremony na pag nag-celebrate sila ng ibang kapistahan ay walang ganong uri ng seremonya. Tanging ginagawa lamang yan kung magdiriwang sila ng Feast of Tabernacle. Sa loob ng 7 araw, 7 days po ang celebration ng Feast of Tabernacles. Hindi isang araw lang, 7 araw nilang pinagdiriwang. Sa kalendaryo ng mga Hudyo, mula sa 15 araw ng Hebrew calendar month of Tishri, na equivalent sa atin September to October, ang equivalent sa Gregorian calendar natin, hanggang sa 21 ng Hebrew calendar month of Tishri. Ang ginagawa po ng mga priest sa templo ay pumupunta po sila sa tangke o tubig ng Siloam. May dala po silang golden pitcher o ginintoang sisidlan at doon po sila sumasalok ng tubig sa pool of Siloam. Parang isang swimming pool o tangke ng tubig. Doon sila sumasalok ng tubig. Papasanin ng mga priest yan at papunta sila sa templo at ang gagawin po nila, ibinubuhos po nila yung tubig doon po sa bronze altar of burnt offerings. Ang templo po kasi ay 3 bahagi po yan. Una, meron silang bakuran. Doon sa bakuran, nakapaloob doon ang altar, bronze altar of burnt sacrifices. Doon sila nagpapatay ng hayop at doon sinusunog. Tapos, sumunod naman may tinatawag na brazen laver. Ito po yung hugasan na nagiging salamin po nila. Ang mga priest naghuhugas po doon pagkatapos magpatay ng mga hayop at pagkatapos magandog ng hayop na susunugin. Doon sila naglilinis ng kanila pong mga kamay o nabisikan sila ng dugo. Yun po ang tinatawag na courtyard sa English. Sa Tagalog, bakuran. And then, may isang first room na papasukan ng priest. Ang tawag ay dakong banal, holy place. Meron din pong masasabi kong 3 furnitures na nasa loob. Una po, yung golden candlestick, yung katulad po nito. Lakpas tao rin po yan, malaki po yan. Yung gawa sa ginto na golden menorah. Tapos, meron din po doon na golden table of showbread, yung po bang patungan ng mga tinapay na pagkain ng priest.
Tapos, meron din po doon na golden altar of incense. Ibig sabihin, yun po yung ginagamit nila pag susunog nila ng insenso. And then, yung sumunod, yung hulihang room, ito po ang tinatawag na most holy place. Isang lugar na kung saan ay exclusive lang sa mga high priest. No one can enter in that particular sacred room. Only the high priest is allowed. At ang pagitan lamang noong kwarto na holy place at ng most holy place ay ang 4 inches na kapal ng kortina. Na doon sa kortinang yun, may nakaburda na 2 cherubims na nakabunot ang itak na magkaharapan po sila. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok doon. Pag nandoon na tayo sa tinatawag na most holy place, may natatanging isang furniture doon. Ang tawag ay golden Ark of the Covenant. Pag sinabing golden, hindi na sila pure gold. Gawa sa akasya, pero binalutan ng ginto. At doon sa Ark of the Covenant na yon, para siyang baol. Kung nakakita na kayo ng baol ng lola ninyo nung araw, ganon. And then, sa ibab, ang baol, di ba, meron tayong lid o takip. Yung takip na yon, tinatawag na mercy seat. At doon sa mercy seat, meron pong mga 2 binubong, itsura niya ay mga cherubims na kaunat ng kanilang mga pakpak, magkaharap na ganyan. May space sa gitna. Ang tawag doon ay mercy seat. At doon po, binubuhos naman yung dugo ng inoffer na hayop sa dakong kabanal-banalan. So in other words, mga kapatid, ito pong selebrasyon nilang ito ay ginagawa po nila upang sa gayon po, kapatid, ay pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos sa paglalaan ng tubig na maiinom ng kanila pong mga ninuno na naglakbay noon mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Kaya po sila nagkakaroon ng water pouring ceremony. Ikalawa po ay bilang pag-aalaala sa tubig na pinrovide ng Diyos sa Israel na ang mga ninuno po nilang Hudyo ay mauhaw at humingi ng tubig. Sabi nila, tubig! Sumisigaw sila ng tubig. And then, si Moses, sabi ni Moses kay Lord, Lord, paano gagawin ko? Nasa disyerto kami, wala naman kaming tubig. Sabi ni Lord, ano bang nasa kamay mo? Pamalo po. Rod. O yan, pumunta ka sa isa sa mga malalaking bato doon. Ituturo ko sa iyo yung batong papaluin mo. Pag yung bato na yun, pag pinalo mo, lalabasan ng tubig. Nakita nga ni Moses yung isang malaking bato, pinalo niya, pagpalo niya, bumulwak ang napakasaganang tubig. Kaya inaalala nila. Ikatlo po, bakit may water pouring ceremony during the celebration of the Feast of Tabernacle? Yung ginagawa po nilang pag-iigib ng tubig ng mga priest, katulad ng aking sinabi, ay ibinubuhos nila sa brazen altar of sacrifice. Bakit? Bilang handog panalangin nila para po sa ulan at sa mabungang ani na darating na taon. Ginagawa po nila yon kasi ang Feast of Tabernacle po ay panahon ng pag-aani ng mga prutas po yan. Iba po yung Feast of Pentecost. Tinawag na Feast of Harvest din. Kaya lang hina-harvest, trigo. Trigo naman po, no? Yung hina-harvest nila doon. Pero ito ay Feast of Harvest din sa Feast of Tabernacle. Nung panahong yan, na pinagdiriwang nila Jesus Christ, ang Feast of Tabernacle, pista ng pag-aani ng mga prutas. Ayan. Naintindihan niyo po, kapatid, kung bakit merong ganyan. Ngayon, habang ginagawa ang makulay na seremonyang ito, no? Na nakikita ng mga tao, pinapanood nila, ang dami mga priest, may mga bit-bit na gininto ang sisidlan, puno ng tubig. Tuloy-tuloy sila niyan. Binubuhos nila dito kundi sa ibabaw ng brazen altar ay sa gilid ng brazen altar of burnt sacrifice. At habang ginagawa nila yun, tumayo si Jesus. Yan po, para maintindihan nyo, tumayo si Jesus bilang bahagi ng kapistahan, sa huling bahagi ng kapistahan, at nagpahayag po ng ganito.
If anyone thirst, let him come to me and drink. Ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. So, mula diyan sa sinabi ni Jesus, ang naging paksa natin ngayon is about overflow. Patungkol sa pagiging apaw na hinango natin sa John chapter 7, 37 to 38. Anong ibig sabihin ng overflow? What is overflow na tinatalakay natin? Para magkaroon kayo ng idea sa paksang ito, ang overflow po ay nangangahulugan na lumabis o sumobra yung daloy ng higit sa kayang lamanin ng isang sisidlan, ng isang lawa, o ng isang ilog. Kaya ang nangyari, umapaw po siya. At dahil doon ay lagyan ng tubig yung mga karatig na lugar. So ano ang diwa ng overflow sa Biblia? Ang salitang overflow, una, ay naglalarawan po ito ng pag-apaw na hindi kayang makontain. Okay? Pag-apaw na hindi kayang makontain. Parang Marikina River. Ilan sa inyo nakakita na ng Marikina River? Taas ang kamay. Sandali, sorry pala. Hindi pa nakakita sa Marikina River. Sa TV lang ninyo ito nakikita tuwing may bagyo. Okay? Parang ganyan. Ang Marikina River, alam nyo kaya umapaw siya dahil sa dami ng lamang ng tubig na meron ito. Kaya lumampas siya sa hangganan at umagos siya palabas na po ng Marikina River. At ganyan din ang nais ng Diyos na gawin sa ating buhay. Hindi lamang po niya gustong punuin tayo ng kanyang presensya. Hindi lamang nais ng Diyos punuin ka ng kanyang pag-ibig at punuin ka ng kanyang banal na espiritu. Gusto rin po ng Diyos na punuin ka hanggang sa ikaw ay umapaw. At kapag umapaw ka na, ang pag-ibig ng Diyos na umaapaw sa puso mo ay aabot sa iba. Ang kagalakang umaapaw sa buhay mo ay maisasalin mo rin sa ibang tao. Amen po ba? Yan po yung overflow na ating tinatalakay. Ang mahirap kung nag-o-overflow ang kalungkutan sa puso mo. Kung nag-o-overflow ang paghihiganti sa puso mo. Napakatindi. Maghahasi ka ng lagim. Magiging gabi ng lagim sa buhay ng mga taong iyon. Amen po ba? Amen. At ang ikalawa po na ating tinatalakay na overflow o pag-apaw ay pag-apaw na di kayang pigilin o pigilan. Amen? Hindi mo kayang pigilin o pigilan. Kasi kapag po umulan ng malakas at napuno ang isang ilog ng tubig ulan, dumarating po ang sandali na hindi na kayang pigilan ng pangpang o ng dike. Yung tubig na lumalaki at hanggang sa ito ay umapaw at dumaloy sa paligid. Amen po ba? Yan ang overflow na ating pinag-uusapan. Una, hindi siya kayang makontain. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, nagpa-prophesy ako sa iyo ngayon. Sa hapong ito, magsisimula ang pag-apaw sa buhay mo na hindi mo kayang makontain. Amen? Sino naniniwalang mangyayari yun sa buhay mo? Kung naniniwala ka, kayong magkatabi, magkaroon kayo ng give me 5. Yan, give me 5. Ayan, praise the Lord. Huwag give me 10. Iba yun. Give me 5. Amen? So, confirm na mangyayari sa iyo. Ngunit, hindi lamang ang kahulugan ng overflow ay hindi mo makontain yung pag-apaw na gagawin sa iyo ng Diyos sa buhay mo, kundi hindi mo kayang pigilan. Amen po ba? Aapaw ka na hindi mo kayang pigilan yung pag-apaw.
Kasi ganyan ang gagawin ng Diyos sa iyo mula sa hapong ito. Kalabitin mo ang katabi mo, kapatid, ganyan ang gagawin sa iyo ng Diyos. Kapag pinuno ka ng Kanyang Espiritu, ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang kagalakan, hindi ito mananatili sa loob mo lang. Amen? Ito ay aapaw at magiging pagpapala ka sa maraming tao. Amen? Naunawaan niyo po ang paksa natin, mga minamahal? Tingnan niyo, pag ang puso ay galit. Pag ang umaapaw ang galit sa puso, saan niyo nakikita? Umaapaw sa pananalita. Di ba? Grabe, todo. Kasi umaapaw yung galit eh. Yung iba, hindi na ngayon pananalita, text message na. Di ba? Pag binasa mo, umaapaw yung galit. Nahahayag sa pananalita o sa pagte-text message. Kapag ikaw naman, kapatid, ay puno ng takot, saan naman nakikita? Umaapaw sa iyong pagkilos. Paano ang kinikilos sa isang takot? Nginginig siya. Di ba? Ay, ganun agad, di ba? Ganun agad eh. Di ba? Puno ng takot yung tao. May nadikit ka. Di ba? Ganun agad. Kasi punong-puno siya ng takot. Paano kaya kung punong-puno ka ng Espiritu ng Diyos? Paano mo ito maipapahayag, kapatid? Punong-puno ka ng kagalakan. Punong-puno ka ng kapangyarihan ng Diyos. Paano mo kaya ito ma-express? It is undescribable, unexpressible. Amen po ba? At gusto mong malaman kung paano? Ayaw nyo ata, huwag na lang. Walang sumasagot eh. Sige. Alam niyo, ang plano ng Diyos sa atin ay maging unstoppable po tayo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, dinideklara ko sa iyo, mula sa hapong ito, ang pag-apaw ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo ay di mo kayang pigilin. Hindi mo kayang pigilan. Dahil unstoppable ang blessing ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Sino yon? Yon, okay. At ang ikatlo, bakit tinatalakay natin ang paksa about overflow? Wala pa po tayo sa teksto natin, John 7:37 to 39. Nasa introduction pa lang po tayo. Inintroduce ko sa inyo ang salitang overflow. Pag sinabing overflow, ito po yung pag-apaw na hindi kayang mapahinto. Amen po ba? Hindi mo kayang mapahinto. Kasi, ba't hindi mo kayang mapahinto yung pag-apaw? Parang ano rin yan, parang isang basong tubig. Punuin mo ang isang basong tubig. Kailan sa aapaw? Pag tuloy-tuloy ang bagsak ng tubig sa baso. Pag hindi humihinto, amen? Yung paglalagay ng tubig sa baso. Kaya ibig sabihin ng overflow, tatanggap ka ng sunod-sunod, walang hinto, walang humpay, at hindi mo kayang ihinto yung pag-receive mo ng blessing ng Diyos sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng overflow. Titingin ka naman, hindi doon sa tumatagas lang sa'yo, yung pinanggagalingan. Kasi, hindi naman siya mag-overflow kung huminto na. Pag huminto na yung daloy ng tubig dito sa lalagyan mo, hindi na siya aapaw kasi may hinto na eh. Nagbabawas-bawas na lang, sa, wala lang, eksakto na lang siya. Nasa lid na lang, hindi na umaapaw. Kaya aapaw, tuloy-tuloy yung blessing na dumarating. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, nagpa-prophesy ako sa iyo ngayon. Simula ngayon, ay mararanasan mo ang walang hinto na masaganang pagpapala ng Diyos sa buhay mo.
Kaya aapaw yan. Hindi lang mula sa'yo. Kasama na ang buong pamilya mo. Lahat ng kamag-anakan mo. Lahat ng kaibigan mo. Lahat ng kasama mo sa trabaho. Lahat ng classmate mo. Lahat ng tao ay madadaanan ng pag-apaw ng masaganang pagpapala sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pinag-uusapan po natin ang patungkol sa overflow. Overflow ng ano? Ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ano ang relasyon ng overflow sa John chapter 7, 37 to 39? Anong relationship noon? Samantalang pag binasa mo, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Now, this he said about the Spirit, whom those who believe in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, for Jesus was not yet glorified. Ano ang mapupunan ninyo sa John chapter 7, verse 37 to 39? May binabanggit si Jesus patungkol sa isang uri ng ilog. Nakakaiba sa lahat ng ilog sa mundo. Dahil ito ang ilog na magtataka kayo, nakatira sa puso ng isang mananampalataya. Sino mga mananampalataya dito ng Panginoong Hesus? Taas ang kamay, pakiwagay-wayway mga mananampalataya. Ba, marami pala mga mananampalataya dito ni Jesus Christ. Ang ilog na ito ay nasaan? Nasa puso ng bawat mananampalataya. Pagka may bagyo at meron tayong southwest monsoon o habagat, kaya nagkakaroon ng baha ay dahil umaapaw ang mga ilog. Amen po ba? Kaya nagkukos ng overflow. Kaya yun, kung bakit natatalakay natin ang overflow, dahil may ilog na pinag-uusapan po dito. At anong uri ng ilog ito na nasa puso ng isang mananampalataya? Ito po ay hindi isang literal na ilog, kundi sa halip, ito po ay spiritual na ilog. Ang ilog pong ito ay isang malaking ilog, hindi po maliit lamang na ilog. Napakalaking ilog po nito at tinatawag ang ilog na ito na ilog na may tubig na nagbibigay buhay. Ibang klase siya. Rivers of living water. Ilog na may dalang tubig, ngunit kakaibang tubig ang dala. Ito po ay may buhay na sinasabi. Saan mababasa? Sa Book of John, chapter 7, verse 38. Yung naka-highlight na dilaw po dyan. Basahin nga natin yung naka-highlight na dilaw. Yung magbabasa, humanda ka, aapaw ka talaga. 1, 2, 3. Yes, hallelujah. Ang ilog na ito, na binabanggit sa John chapter 7 verse 38, ay umaapaw. Bakit ko nasabing umaapaw yung ilog na ito? Dahil ang ilog na binabanggit ni Jesus dyan, ay isang ilog na napakasagana. Tuloy-tuloy ang daloy mula sa bukal. May pinanggagalingan yung ilog na yun. Galing sa bukal. At walang iba kundi sino ang bukal ng buhay? Si Jesus Christ. Sabi ng John chapter 4, 13 to 14, na hindi na po natin bubuksan ang Biblia na yan para mabilis tayong matapos. Kasi kung bubuksan ko pa yan, magtatagal pa. Another minutes na naman yan. Okay?
Siya yung sinasabing bukal ng buhay. What does it mean of the bukal ng buhay? Ibig sabihin, source of life. Siya yung pinanggagalingan ng tubig ng buhay. Hindi lang po tayo mayroong ilog ng buhay sa loob natin, kundi meron tayong umaapaw na ilog sa buhay po natin. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, umaapaw ka na ba? May umaapaw na ba rito? You know, you cannot contain it. Pag umaapaw ka na, malamang hindi ka na nakaupo dyan. Nakatayo ka na. Totoo po yan. Pag umaapaw ka ng gusto, baka hindi ka na nakatayo, lumulundag ka parati. Amen? Hindi yung aantok-antok yung katabi mo. Tutulog-tulog. Walang ganun na umaapaw. Amen po ba? Ano kapatid, ang makikita ho natin sa John chapter 7 verse 38? Ano ang mapupunan nyo dyan sa John 7 verse 38? Ang mapupunan ko dyan ay yung first sentence sa verse 38. First praise. Ano yon? Whoever believes in me. Napakahalaga nan. Bakit? Ano ang pinanggagalingan ng ilog ng tubig ng buhay sa puso natin? Saan galing? Galing sa faith natin kay Jesus Christ. Yan, kapatid, diyan nagsisimula kung bakit nagkaroon ng ilog sa atin. Because of your faith in Jesus. Kasi malinaw ang sinabi ni Jesus, whoever believes in me, as the scripture has said, anong sabi? Out of his heart will flow rivers of living water. Sino raw yung dadaluyan ng tubig? Whoever believes. Siya na naniniwala, siya na sumasampalataya. Kaya sinabi ko kanina, sino ang mga nananampalataya kay Jesus Christ? Sino may faith kay Jesus? Kung may faith ka kay Jesus, ang puso mo ay ginawang ilog ng tubig ng buhay. Maaaring meron tayong first timer dito, second timer, third timer, na hindi pa naintindihan ng binabanggit ko. Gusto kong ipaalam sa inyo, mga minamahal, sa tulong ng Diyos, upang magkaroon tayo ng ilog ng tubig ng buhay sa loob natin, kailangan meron kang personal na relasyon kay Jesus Christ. Saan nagsisimula ang personal relationship with Jesus Christ? Through our faith. Kasi kinakailangan maligtas ka muna eh. Masave ka. Paano ka masasave? Through faith. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace, you have been saved through faith. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng inyong pananampalataya. So, doon nagsisimula ang relasyon natin kay Jesus sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Ngunit ang pananampalatayang walang pagsisisi ay isa pong hindi tunay o genuine na faith. Sapagkat kaakibat ng iyong pananampalataya, meron kang pagsisisi na iyong ginagawa sa Panginoon. Pagsisisi, ito po'y pagwawaksi mo sa kasalanang ginagawa mo sa iyong buhay. At tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Yun po. Diyan po nagsimula yung faith mo kay Jesus. And the moment that you put your faith in Jesus, siya na bukal ng buhay, dadaluyan ka niya ng tubig at nagiging ilog yan ngayon sa puso mo. Bakit nagiging ilog? Pag sinabing ilog, marami na siyang tubig. Kasi tuloy-tuloy ang daloy ng bukal ng tubig ng buhay mula kay Jesus. Nagkaroon ka, nakonek ka sa Kanya. Nagkaroon ka ng relationship. Para kang isang pipe o tubo ng tubig na kung saan ikinunek ka doon sa bukal. Kaya mula doon sa bukal, dumaloy doon sa tubo yung tubig. Parang ganun. Yung pipe o yung tubo, siyang faith na nag-connect sa'yo kay Jesus Christ. Kaya napuno ng tubig ang puso mo,
and it becomes a river. A river of living water. Kaya kung meron dito, kapatid, na hindi ka pa nagkakaroon ng iyong tunay na pananalig kay Jesus Christ. Pag sinabing pananalig, alam niyo po, malalim ang kahulugan ng faith eh. Nabanggit ko na yan, yung emuna faith, yung faith ni Abraham. Ano ba yung faith, totoong faith na sinasabi? Hindi po ito intellectual faith na knowledge about God. Kilala ko ang Diyos. Alam ko, si Yesu Cristo namatay sa krus yan eh. Pero hindi po yun yung ganung faith eh. Yung faith, para maging faith, it has to be, you must be loyal to God. Yun ang tunay na faith eh, loyalty with God. Tapat ka sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Wala kang karibal. Yun po ang ibig sabihin nun. Yun po ang pinapayag sa atin na faith, kapatid. Kasi, kailangan maanuhan nyo yan. Mamaya, paliliwanag ko pa yan, no? Nabanggit ko lang ang patungkol sa faith. But this time, tignan ho natin, kapatid. Yung ilog, alam natin, nung unang panahon, diyan nagsasalok ang mga ninuno din natin sa Pilipinas. Diyan kumukuha ng tubig sa ilog. Pero ngayon, ang mga ilog sa Pilipinas, naku po, matetetano ka pagka diyan ka kumuha ng tubig. Kasi contaminated na po siya. Pero nung unang panahon, sinasabi nila, yung San Juan River na yan, nung araw, diyan naglalaba, diyan po lahat. Diyan po umiigib ng tubig. Kasi mga lola ko nung araw, mga ninuno ko, taga dyan sa Old Santa Mesa, diyan sila nung araw sa San Juan. Maraming tao dyan, umiigib ng tubig dyan. Diyan sila kumukuha ng tubig. Hindi lang sa balon, no? Kundi talagang umiigib sila ng tubig. Pumapatay ng kauhawan. At ganyan si Jesus Christ. Pag ikaw ay pagod na pagod, at kailangan mo ng malamig na tubig, pag nakainom ka, anong epekto sa iyo? Wow! Lumalakas ka, sumisigla ka, di po ba? Ganyan din yung ilog ng tubig ng buhay na galing kay Jesus Christ. Nagkakaroon ng kasapatan at contentment ka kay Jesus. Kasi siya po yung bukal ng tubig ng buhay. Eh. Kaya nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, lumalakas ka. Kung totoo may relationship ka kay Jesus. Hindi yung may relasyon ka kay Jesus, pero nanlulumo ka, nanlalambot ka. Hindi ganun. Dapat kapatid, ikaw ay lumalakas. Kasi, yan po ang ginagawa ng tubig, ng buhay sa puso natin. Ang tanong, umaapaw ba sa buhay mo? Pag umaapaw yan, wala ka ng ibang kikilalaning yaman sa buhay mo, kundi si Jesus. Yun na pakinggan natin awitin. Yung kumompose niyan, punong-puno ng ilog ng tubig ng buhay, umaapaw siya eh. Kaya nakakapag-compose siya ng ganung awitin. Hindi ka makakapag-compose ng awitin kung hindi ka apaw, kundi umaapaw sa'yo. At ang sabi niya, ang tanging yaman niya ay si Jesus. Makamit man niya ang lahat sa buhay niya, marami siyang pera, marami siyang kayamanan, nakagraduate siya ng pag-aaral, titulado siya, naabot niya mga pangarap niya sa mundong ito. Pero wala pa rin tunay na yaman kung wala si Jesus sa buhay niya. Kaya yung pong sinasabi nating ilog ng tubig ng buhay ay tumutukoy po ito, kapatid, sa pagbibigay ni Jesus ng totoong kasapatan sa buhay natin. At hindi lamang yun, ang ilog din nung unang panahon, gado na aking nabanggit, ay ginagamit yan sa paglilinis o sa paglalaba at paliligo. Diyan po naliligo yung maraming tao nung araw. Pandacan River, diyan nalunod yung tiyuhin ko, na kapatid ng nanay ko, hindi pa kami sinisilang noon. Kinikwento ng nanay ko, alam mo, anak, yung kapatid naming lalaki, diyan namatay sa Pandacan River. Nagsuswimming sila dyan, nung araw daw, talagang dami nangingisda dyan. Pandacan River, alam niyo yung Pandacan River? Ano yung Pandacan? O, alam natin, hindi siya tumangkad. No? Pero yung Pandacan River na yan,
At ang dami naglalaba dyan nung araw. Ang dami ginagawang paliguan nung araw din yan. Hindi lang Pasig River. No? Pati Pandacan River ay ginagawa po ng paliguan. At ginagawa nilang labahan. Ganito rin si Jesus. Binigyan tayo ng ilog ng tubig ng buhay upang magbigay ng kalinisan sa buhay po natin. Nililinis ang ating buhay. Pinababanal po tayo. Ang ating pong pagpapabanal ay hindi sariling pagsisikap po natin, kundi ito po, kapatid, ay hindi paggawa ng mabuti, kundi dahil po sa minsanang inihandog ni Jesus Christ ang buhay niya para po sa ating lahat. Anong sabi ng Hebreo 10, talatang 10 hanggang talatang 14? We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Yan po ang ating positional standing before God. Tayo po ay banal. Tayo po ay malinis sa harapan ng Diyos. Ngunit ang pagpapabanal sa atin ng Diyos ay patuloy pa rin na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay po natin. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Anong sabi? And that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So, ang tawag naman dyan ay hindi positional, kundi progressive sanctification sa atin ng Holy Spirit. So, yung ilog, dalawa na po, nagagawa ng ilog sa buhay natin. No? Una, nakakaroon tayo ng self-satisfaction kay Jesus Christ. Ikalawa, nalilinis ang buhay po natin. Ikatlo po, kapatid, na nagagawa ng tubig ng buhay sa atin, ginagawang fertile ang ating puso. Ano ibig sabihin nun? Ginagawang matabang lupa ang atin pong mga puso upang ito ay mataniman at nang sa ganun ay umapaw ang pag-aani, umapaw po ang pag-ani sa buhay po natin. Yun po ang ibig sabihin po nito. Ginagawang fertile. Kasi po pagbabad sa tubig ang lupa, madali pong taniman. Malambot ang lupa eh. At pag madaling taniman, marami pong ani na mangyayari. Kaya nagiging productive ang buhay ng isang tao. Kaya hindi tayo dinisenyo ng Diyos na maging unproductive. Dinisenyo ka ng Diyos, maging productive ang buhay mo. May mga napuproduce na mga bagay sa life mo. Kasi may ilog ka ng tubig ng buhay. Pero ngunit ngayon, sinabi ko sa inyo, may ilog kayo ng tubig ng buhay, pero kamusta ka na kapatid? May ilog pa ba dyan sa puso mo? Umaapaw pa ba? O konti na lang ang ilog dyan sa puso mo? O baka naman, hindi mo lang aminin, tuyo na pala ang ilog dyan sa puso mo. Nandito ka ngayon, at nagulat ka, may ilog pala, sinasabi ni Jesus, nandyan sa puso mo. Kaya sabi ni Jesus, mula sa puso niya ay aagos ang ilog ng tubig ng buhay. So, ibig sabihin, sabi ni Jesus, hindi naman nagsisinungaling si Jesus eh. Totoong sinasabi niya, may spiritual na ilog dito. Ang tanong lang, wala na ba? Tuyo na ba yan sa iyo? Natuyo ba yung ilog sa iyo? O kaya may tubig kunti-kunti na lang? At baka hindi mo na namamalayan, katulad ka na pala ng mga believers sa church sa Sardis. Sa Book of Revelation, na akala nila, buhay pa sila. Yung pala, patay na pala sila. Turing ng Diyos sa kanila, patay na. Ito po, mga miyembro po ito ng church sa Sardis. Ibig sabihin, believers po ito. Sa next slide natin, sa Pahayag 3, talatang 1. Ano lang po natin. Yan. Basahin po natin yan. Basahin natin. 1, 2, 3. Ito ang sinasabi na nagkatagal ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Patay na ilog na kaya ang ilog ng Diyos sa buhay mo.
Pinapalagay kang buhay kasi believer ka ni Christ eh. Laman ka ng church, pero sabi niya sa church sa Sardis yan ha. Ang Sardis ngayon nasa lugar ng Turkey. Bago i-invade ng Muslim Turks, yung pong lugar na yon, kasi dati Christianity yan, yung Turkey na yan eh. Christian po yan eh. Palaganap sila Paul dyan na Christianity. Kaya lang, bumaligtad lahat ang tao. Naging Muslim sa Turkey, dyan sa Sardis. Ang sabi dyan sa Bible, ipinapalagay kang buhay, pero actually, sabi ng Lord sa kanila, sa mga believers, patay na kayo. Pwede, akala mo buhay kang Christian, pero when it comes to God's perspective, patay na ang tingin sa'yo ng Diyos. Bakit patay na? Maaari kapatid, tuyo na yung ilog ng tubig ng buhay na nilagay ng Panginoon sa puso mo. Sa paanong paraan, maaring hindi ka na tapat sa Panginoon. Paano mo malalaman kung may ilog ka pa sa puso mo? Ang tanong, tapat ka ba sa Panginoong Yesus? O mayroon ng ibang karibal si Jesus sa puso mo? May pumalit na ibang karibal. Dati si Jesus ang number 1. Ngayon nalagay si Jesus sa number 4. Meron ang nauna, trabaho, kung hindi trabaho, family, girlfriend. Sa mga priority, si Jesus nalagay na lang sa least priority. Ibig sabihin, nasa kalagayan kang patay. Yung iba, una, career muna, and then, family. May mga ganun. Iba, family yung una, tapos ikalawa, career, ikatlo, and so on and so forth. And the least, God na lang. List na lang si God. Optional na lang ang Diyos sa buhay niya. Ibig sabihin, pwedeng tuyo na yung pong tubig ng buhay na nasa puso niya. Ikalawa, nagtitiwala ka pa ba sa Panginoon o hindi na? Kasi kung nawala na ang trust mo kay Lord at napunta sa trabaho mo, at ang tingin mo ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa iyo is your job. It's your work. No longer Jesus, inabit natin kanina Jesus, the living hope. Siya ang buhay na pag-asa. Kaya lang hindi na si Jesus ang buhay mong pag-asa, kundi trabaho mo na o negosyo mo na. Doon ka nakatingin, ito ang pag-asa ko sa buhay. Ito ang maghango sa amin sa kahirapan. Maaring studies na ang iyong pag-asa sa buhay. O ang pag-asa mo sa buhay ngayon, may girlfriend ka, 3 eme. Meron kang boyfriend, 3 eme. Matanda, mayaman, madaling mamatay. Kaya iniisip mo, yun ang iyong pag-asa sa buhay. Hindi ba? Amen? Matanda, mayaman, at madaling mamatay. Mamamatay na. Ay, di ba? Kung yun ang ginagawa mong pag-asa sa buhay, si Jesus, ang daming karibal. Maaring patay ka na pala sa harapan ng Diyos. Kasi patay na yung ilog sa'yo. Di ba, nakita na pa kayo ng patay na ilog? Na may mga nadaanan akong ganyan sa probinsya. May sinasabing dadaan namin, parang ilog to dati. Oh, patay na ilog na yan. Dati nung araw, nung bata pa kami, talagang ang ganda ng daloy ng ilog na yan. No? Diyan pa kami namimingwit ng isda. Ngayon wala ka tubig-tubig. Parang isa na lang siyang daanan na lang. Parang disyerto na lang yung ilog. Wala na. Baka ganyan ka, kapatid, ngayon. Ang tanong, ikatlo, matatag ka pa ba? O bagsak na ang spiritual mong buhay? Madali ka ngayong bumagsak sa mga pagsubok at sa mga problema sa buhay. Hindi ka na ngayon matatag. Nagkakaroon ka na ngayon ng pag-aalinlangan sa Panginoon. At ika-4, sumusunod ka pa ba sa Diyos o hindi na? Madalas, nasusunod ang gusto ng sarili mo. Pagka ganun, pwede ang diagnosis sa'yo, patay na ang ilog ng buhay
na dumadaloy sa puso mo. Patay ka na rin sa iyong buhay espiritual. Katulad ka ng church sa Sardis. Samantalang hindi yun ang dinisenyo ng Diyos sa iyo. God has designed you na ikaw ay maging isang ilog ng tubig ng buhay na umaapaw. So, kung ang kalagayan mo ay patay na ang ilog, dumalakad ka sa wala sa kalooban ng Diyos. Wala sa kalooban ng Diyos. Pag ang buhay mo ay wala sa kalooban ng Diyos, wala kang pagpapala ng Diyos, walang proteksyon ng Diyos, kawawa ang buhay mo. Paglalaroon ka ni Satanas. Because there is an absence of God's blessing and God's protection. Sino pa ang magpapala sa iyo? Ang Diyos ang pinagbumulan ng pagpapala. Huwag mong isipin tao magpapala sa iyo. Kaya pinagpapala ka ng may taong gilang ginagamit ng Diyos sa iyo. Pag huminto ang blessing ng Lord, hihinto rin ang blessing ng tao sa iyo. Alam niyo ba yun? May ginagamit ng Diyos na tao. Kung yung ang buwitre, na yun ay madamot, di ba? Naghatid ng hamburger. Kanino? Kay Elijah. Nung ito, kapatid, ay wala nang makain. Kagat-kagat pa yung buwitre. Niresearch ko, ginugel ko yung buwitre. Sabi pa, masiba pala ito. Pero tignan mo, napigilan niyang wag kainin yung para doon sa anak ng Diyos, sa isang mananampalataya. Siya yung nag-supply para siyang move it. Amen po ba? Parang, kaya ngayon, yung mga ganyan, noon pa yan, nasa Bible na. Kaya lang, ang move it nung araw ay isang buwitre na nagdi-deliver ng pagkain. Nandiyan ba kayo? So, kinausap ng Diyos yun. Kaya wag mong isipin, hindi ang Diyos ang nagsusupply sa iyo. Yung auntie namin siya nagpapa-oral sa akin eh. Hindi naman ng Diyos. No, nagkakamali ka. Ginagamit ng Diyos yun. Kaya pag huminto ang blessing sa iyo ng Lord, hinto ang blessing ng tao sa iyong buhay. Nanuwa niya po ako? Kaya wag niyong aasahan lahat sila. Hindi sila ang iyong living hope. Only Jesus is our living hope. Amen? Si Jesus lang ang ating living hope. Ikalawa, ano ang ilog na nagbibigay buhay? Point number 2. Ang ilog na nagbibigay buhay ay kumakatawan sa Holy Spirit. Ang sabi ng John 7 verse 39, by this he meant the Spirit. Yung Spirit dyan, capital S yan, tumutukoy sa banal na Espiritu, whom those who believe in Him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. So yung ilog pala na nasa atin is the Holy Spirit. And don't misinterpret me. Nasabi ko, tuyo na ba ang ilog sa iyo? Hindi ibig sabihin, ang Holy Spirit ay natutuyo. Ang ginagamit kong terminolohiya kanina ay metaphor. Sana natindihan niyo po ako. Metaphor po yung kung ang ilog ba sa iyo ay tuyo na. Pag sinabi ko kung ang ilog sa iyo ay tuyo na, ibig sabihin, hindi na kumikilos ang Holy Spirit sa buhay mo. Sa dami siguro ng disobedience mo at lagi mong pinipighati ang Holy Spirit. Laging nasasaktan ang puso ng Holy Spirit sa lahat ng mga ginagawa at mga decision mo sa buhay. Kaya feeling mo, natutuyuan ka. Kasi ang Holy Spirit, di na siya kumikilos sa iyo. Siya yung ilog ng tubig, ng buhay. Tandaan niyo po, hindi natin kayang mag-overflow sa sarili nating lakas. Pero kapag kulang ang koneksyon natin sa Diyos, ito ang importante. Pag nagkukulang tayo ng koneksyon natin sa Diyos, natutuyo ang espiritu po natin. Tandaan nyo, nilarawan ko kanina, yung pipe, yung tubo. Kinunek sa bukal. Tapos dinaluyan yung pipe ng tubig. At ito'y pumasok sa puso natin. At dahil tuloy-tuloy yung bukal ng tubig, nabuo ang ilog sa puso natin. Naging isang ilog na dumadaloy na nagbibigay buhay. Ang problema, kung yung tubo ay natanggal.
Hindi na siya nakakonek sa bukal ng buhay. Matutuyuan talaga. Dahil hindi na nasusuplayan eh. Wala nang supply ng tubig sa puso mo. Panay ang labas. Sabi, dumadaloy kasi, hindi naman yung mag-i-stay sa atin eh. Yung ilog ng tubig ng buhay is not meant to stay or remain in us. Ito po ay lalabas sa atin. Kung lalabas sa atin yan, kailangan may continuous flow. Nakuha nyo? Para tuloy-tuloy yung tubig. Tuloy-tuloy siya, hindi tayo natutuyuan. At lalo pang umaapaw tayo, kapatid, sa tubig ng Espiritu ng Diyos. Anong ibig sabihin pag kulang ka sa koneksyon sa Diyos? Paano nagkukulang ang isang mananampalataya ng koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo? Una, pag hindi ka na nakakapanalangin araw-araw at parating nakatutok ka sa cellphone mo. Ulitin ko po ito mga kapatid, nawat tumagos ito sa paghihiwalay ng inyong kaluluwa at espiritu ang aking sinasabi. Pag hindi ka na nakakapanalangin araw-araw at sa halip nakatutok ka lagi sa pagsiselfone, talagang mawawala ang koneksyon mo sa bukal ng buhay at matutuyuan ka. Ikalawa, pag hindi ka na nakapagbabasa ng Bible araw-araw at sa halip ang binabasa mo ay ibang book, Facebook, at mga social media news, panonood ng Netflix araw-araw, at YouTube, yun ang yung kalakalan sa buhay, talagang matutuyuan ka. Makikita mo kapatid, wala na yung daloy ng tubig ng buhay sa iyong puso. At ikatlo, pag hindi ka na nagkakaroon ng regular fasting and prayer, matutuyuan ka talaga, madidisconnect ka talaga sa bukal ng buhay. Dahil yun ang magpapakonect sa iyo, kapatid. Pag meron kang schedule na regular ng fasting, ano ang fasting? Pagliban sa pagkain. Pwede rin ina-apply ang fasting sa mga social media. May time ka na, hindi mo na ako mag-social media. Kaya magagulat yung mga kasama mo, bakit parang hindi siya nagpo-post ngayon? Hindi na alam, fasting siya sa social media. Ano ginagawa niya? Nakaluhod at nananalangin sa Diyos. Yan ang dadaluyan ng sariwang tubig ng buhay. Yan ang makakaranas ng overflow. Ika-apat, maring hindi ka na dumadalo sa prayer meeting. At maging sa overnight prayer, hindi ka rin nag-a-attempt na umaten. Ano kaya ang kinabibisihan mo? Bakit wala ka sa prayer meeting ng Tuesday? Ano kaya ang ipinalit mo doon? Ano bang magandang palabas ngayon pag Tuesday ng gabi? Yan. Sa overnight, mamamatay ka ba pag hindi ka nakapag-overnight? Hindi naman po eh. Importante po yan. Iko-connect ka sa bukal ng buhay para daluyan ka ng tubig. Nang sa gayon, manariwa ka, maranasan mo ang spiritual overflowing ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. At kadalasan, kapatid, ikaw ay tinatamad dumalo sa ganitong Sunday worship services. Hindi regular ang pagpunta mo. Parang sumpungin ka lang. Kung ano sinumpong kang pumunta sa church, pag hindi ka sinumpong, okay lang. Nag-i-enjoy ka na wala ka sa church. Pag nag-i-enjoy ka, halimbawa, Sunday, nag-i-enjoy ka pa rin sa buhay mo kahit wala ka sa church ng buong araw. Nasaan ka? Nasa bahay, maghapon nakahiga, maghapong nanonood, habang nagte-text mo, parang enjoy ka sa buhay mo. Talagang tuyo na po ang iyong pong ilog. Tuyo na yan. Ibig sabihin, hindi na nakapagbibigay ng joy sa iyo ang pagpunta mo sa gawain sa Panginoon. At delikado maranasan mong matuyuan ka sa iyong ilog ng buhay. Bakit? Yan ang gustong pasyalan ng masasamang espiritu. Pag ang masamang espiritu lumalabas sa katawan ng tao, alam niyo kung saan siya pumupunta, humahanap siya ng mga tuyong lugar. Dry na lugar. Bakit? Gusto niyang dun magpahinga. Naglumabas yan, nagkaroon ng casting out dito sa gawain,
At paglabas niya ngayon, hahanap siya ng tuyo. Ay, nakita ka, katabi ka nung na-deliverance. Ito, pwede akong mamahinga sa kanya. Papasok ako sa loob niya. Tindi ha? Para ako ay magbakasyon sandali. Kaya magulat ka, ba't iba na o karakter mo? Ba't ganun? Dati hindi ako naman ganito ha. Iba na. Sumasagot-sagot na ako sa magulang ko. Dati naman hindi ako marunong sumagot. Yun na, iba na. Iba na nagiging karakter mo. Bakit? Baka may nagbabakasyon na masamang espiritu na sa'yo. Kasi tuyo ka eh. Nasa Bible ba yon? Yes. Mateo 12:43 hanggang 45. Ayan. Basahin po na. Tumayo lahat ang babae. Girls, please stand up. Girls. Lahat ng girls, basahin natin ito. Mateo 12:43 hanggang 45. Isa tayo ng kapag. 1, 2, 3. Amen. Makakaupo na po kayo, kapatid. O nakita ho ninyo, kapatid, pag daw po ang masamang espiritu ay lumabas sa katawan ng isang tao, gumagala po siya sa lupain. At ang pinupuntahan niya ay ang tigang. Ano sabihin ng tigang? Tuyong lupain. Ang puso po natin, kapatid, ay nilarawan sa Bible bilang lupa. Kaya nga may 4 na uri po ng pagtatanim eh. Yung maghahasik, di ba? So, ang puso natin ay larawan din ng lupa. Tigang na ba yan? Ang sabi, siya po gumagala sa mga tuyong Kristiyano para humanap ng mapagpapahingahan. Magbabakasyon siya sandali. Check mo sarili mo, baka may nagbabakasyon na dyan sa puso mo. Kaya nagkakaganyan na ugali mo. Dati hindi mo naman gawin yan. Iba ka na ngayon ah. Nagugulat ka. Di ba? Nagkataka ka ngayon, bakit nagbago ka na? Dati hindi ka naman pikunin, ngayon pikunin ka na. Dati hindi ka naman matampuhin, ngayon nagiging matampuhin ka na. Konting bagay lang, may kahulugan na sa'yo. Dati hindi ka naman amtukin pag nakikinig ka ng preaching ng God's Word. Ngayon, lagi kang hikab ng hikab. Hindi pa nga nagpipil, sumihikab ka na. Eh dati, hindi ka ganun. Sabihin, may pumapasok na po sa loob natin. At mapuna po natin dito, kapatid, yung masamang espiritu, alam walang nakita. Lahat ay basa. Lahat ay may ilog ng tubig. Papasyalan pala niya yung nilabasan niyang katawan. Pagdating niya, ano makikita niya? Uy, walang laman. Uy, malinis. Uy, maayos. Papasok ngayon ang masamang espiritu. Anong kahulugan ng walang laman? Ito ang papasukan ng Holy Spirit. Walang espiritu ng buhay. Yung Kristiyanong wala na ang presensya ng Diyos sa buhay niya, wala nang tubig sa buhay o sa puso ng tao. At ikalawa, malinis. Mukhang malinis lang yun. Ibig sabihin, sa panlabas lang ang kalinisan niya. Sa papanong paraan? Reliyoso, mukhang disiplinado ang buhay, katulad ng mga Pariseyo, mukhang nagbabasa naman ng Bible, pero ang problema, walang laman ang puso. Wala nang ilog. Kaya pinasukan ng masamang espiritu. Ang totoo yan ay yung kinikwento ni Jesus para sa mga Pariseyo, mga religious leaders. Malinis ang buhay kung titignan mo kasi may nag-alagay siya ng mga phylacteries sa noo, phylacteries dito sa braso, at maging po sa kanilang hamba ng kanilang kasuotan, may mga phylacteries. Para po ang phylacteries, para po yung bahay ng posporo. Nakita ka ng bahay ng posporo? May mga word of God na nakasulat po doon. Nilalagay po nila dito. Sinasabit po nila rito yan. Word of God. Parang, kung titignan mo sa labas,
malinis ang buhay nito. Pero wala yung Espiritu ng Diyos sa puso nila. Parang Christian. May hawak ng Biblia, pero wala na yung presensya ng Diyos sa puso niya. Walang laman. Amen? May anyo ng kabanalan, pero walang Espiritu ng Diyos. Wala ng ilog ng buhay sa kanilang puso. At ikatlo, mukhang maayos. Ano yung sabihin ng maayos? Wow! Ibig sabihin ng maayos, maayos naman ang pananamit. Hindi naman nasasangkot sa immoralidad. Laman ng simbahan. Maayos siya kasi laging every Sunday, nasa church naman siya. Umaati ng prayer meeting. Umaati ng overnight prayer meeting. Ang problema, walang laman. Pwedeng maayos ang buhay mo, pero wala ka na palang laman. Ano yung walang laman? Wala nang presensya ng Diyos sa buhay mo. Walang tubig na dumadaloy na pala sa iyo. Disconnected ka na sa bukal ng buhay. Yun ang pinapasukan ng masamang espiritu. Kaya hindi ako magtaka kung bakit kahit saan ako magpunta, marami ko na-encounter, worship leader pa. May karga ng masamang espiritu. Sa isang event na puntahan ko, isang worship leader, babae po ito, 1,000 mahigit yung umaten ng conference. Worship leader siya. Tapos, nung hindi na siya mag-worship leader, kasi marami nag-worship, pumalit sa kanya sa afternoon session, iba naman, siya naman, nasa ibaba, sayaw ng sayaw, lahat nabubunggo niya. And then, mamaya-maya, nung matapos yung session na yun, may lumapit sa pastor, sabi nila, yung pastor nung worship leader, pastor, yung worship leader ho ninyo nasa CR, nasa comfort room ng mga babae, hindi kami makapasok. Bakit? Para pong nasaniban po ata ng masamang espiritu. Anong ginagawa? Nakaharap sa inidoro, nakaluhod na ganyan, sa harapan ng inidoro. Tapos pag tinigan namin, nalilisik po ang mga mata. Tapos ang ngiti niya, gumaganon. Sabi ganun ng mga sabi. Nilapitan ako nung pastor na yon. Pastor Perdy, baka pwede makatulong sa'yo. Pakitingnan mo nga yung aking worship leader. Nandoon daw sa CR ng mga babae. Ay, kasamahan mo ako. Kala ko sasamahan naman ako ng pastor. Pagpasok ko, bigla ako itinulak sa loob, sinara yung pinto ba naman ng CR. Sabi ko, pastor, buksan mo to, pastor. Buti ka, nandun ako sa CR. Wala, hindi ko nasa loob pala ng cubicle. Sa mga CR kasi may cubicle eh. Nasa loob, sabi ko nga ako, pero katok doon nakatok, pastor, buksan mo to. Iniwan ako mag-isa doon. So, ang ginawa ko, sister, tinignan ko lahat ng bawat cubicle. Pagtingin ko sa isang cubicle, nakita ko nga, nakaluhod siyang gano'n sa inidoro. Nananalangin sa inidoro, sa harapan ng inidoro. Mamaya paglingon sa akin, nanlilisik ang mata, pulang-pula ang mata. Ganun, talagang bigang tumayo. Napaatas ako, sabi ko, Panginoong Diyos, tulungan mo po ako. Tapos yung buhok, umangat na ganyan. Tapos, ngumiti sa akin. Yung dila niya, gumanon sa akin. No? At tinanggal na yung mga butones sa kanyang mga damit. Spirit of lust, demon of lust pala, naposes pala yung babae ng yung kabataang worship. May demon of lust pala sa loob niya. Nanonood pala ng mga ng mga porno. Napasukan pala siya, panonood ng porno. Yun po eh. At di lang panonood ng porno, marami pang mga, hindi ko na pwedeng i-detalye kasi baka nanonood, kawawa naman. Mapanood niya to. Sabi si Bishop naman, kinikwento. Bagay, hindi ko na binabagit ang pangalan. Yun. E di, isa na lang ang tatanggalin, maghuhubot-hubad sa harapan ko eh. Pastor, bigla mo may dalawang babae na matanda na nagpumilit buksan yung pinto, eksakto po, biglang bumukas yung pinto. Ano nangyayari? Sabi sa akin ng dalawa. Sabi ko, nade-demon possessed. Tinakpan nila yung damit yung bata, yung worship leader. Tapos hinawakan nila sa kamay. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, sino ka? Ba't ka pumasok sa kanya? Nagdetalye ngayon ang pangyayari. Nagsimula ang lahat nang siya ay ma-rape ng kanyang tiyuhin. Doon nagsimula ang lahat ng rape siya ng tiyuhin niya. Pumasok yung demon of lust mula sa tiyuhin na mahilig manood ng porno. Pumasok lahat sa kanyang espiritong yun. Ang daming karga.
Pag ganyan, yung dalawang babae, gusto lumipat, kaya lang talagang mga matitibay mga senior citizen, no? Dalawang senior citizen na babae, hindi bumitaw eh. Pag gano'n, lilipad ka, lakas eh. Pero hindi bumitaw. Talagang kahit na bagsak-bagsak yung, hindi bumitaw sa kamay ng babae. Ayaw lumabas eh, sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, sabi sa akin ng Holy Spirit, gumawa ka ng gesture. Ito pinagawa ko. At the count of 3, sabi ko, paglabas ko sa pinto ng CR, lalabas ka rin, demon ka. Eksakto, pagbilang ko ng 3, labas ko sa pinto ng CR, biglang bumagsak yung babae. Sinalo ng 2. Balik ako, ano nangyari? Lumabas na rin po yung demonyo sa babae. Ang tanong, ba't napasukan yung tao? Walang laman. Walang laman. Mukhang maayos siya. Worship leader, siyempre, nag-worship na, nagpa-practice, nagpipray sila. Di ba? Nagbabasa ng Bible. Maayos. Kita mo naman ang suot niya. Talaga namang parang manang. Ano yung manang na suot? Di ba? Ano yung manang na suot na close neck? Close neck eh. Close lahat eh. Pwede, ganun eh. Yung bang maayos pero walang laman. Pinasukan ng demonyo. Naunawan niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya, hindi sapat na tayo po ay walang bisyo. Hindi sapat na napatawad ka ng Diyos sa kasalanan. Hindi sapat na tayo, kapatid, ay nag-church. Kailangan din ay mapuno tayo ng Espiritu ng buhay. Kailangan may laman sa loob natin. Sa puso natin, may ilog ng tubig ng buhay. Amen? Intindihan niyo po ako? Yan ang purpose ni Lord. Ba't ka binigyan ng umaapaw na ilog ng buhay? Bakit? Upang maging masigla ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Kaya meron ka niyan. Kaya tayo may ilog ng tubig ng buhay eh. Dinesign ng Diyos yan. Tingnan niyo, grabe sa karunungan ng Panginoong Diyos. Nagplano siya maglagay sa bawat believer, sa bawat sasampalataya sa Kanya ng ilog ng tubig ng buhay upang maging masigla ang mga anak niya sa paglilingkod sa Diyos. Ano yung sabihin na maging masigla? Hindi ka nililate sa pagpunta mo sa gawain sa Panginoon. Sabado pa lang, excited ka na. Nilalaban mo na o nakalaban na, suot mo na yon, pinaplansya mo na ng Sabado. Hallelujah. Amen po ba, kapatid? Kasi excited ka. Excited kang pumunta sa praise and worship. Kung maaari, ayaw mong malate. Kung maaari, ayaw mong umabsent sa gawain ng Diyos. At pagdating sa pagpupuri, todo bigay. Todo bigay ang papuri. Todo bigay! Todo bigay! Hindi yung may mga reservation ka. Nahihiya akong pumalakpak, nahihiya akong tumalon, nahihiya akong sumigaw. Hindi. Kung may totoong tubig ng buhay sa puso mo, masigla kang naglilingkod sa Diyos. Masigla kang nakikipagkamay. Amen po ba? Ikalawa, magiging masibasig ka sa pagtupad ng vision ng Panginoon sa iyo pag meron kang ilog ng tubig ng buhay sa Mateo 28:19. Masipag kang mag-undergo ng discipleship process. Excited ka sa gagawing discussion mamaya sa Begin with One manual. Yung manual na meron ka, excited ka, binabasa mo yan. Yan ang may ilog ng tubig ng buhay. Hindi mo pwedeng maiwan yan sa bahay ngayon. At gusto mo, matapos na yung preaching, gusto ko magkaroon na ng groupings. Ganun po eh. At ikatlo, kapatid, laman ka ng prayer meeting at overnight prayer meeting. Kung may ilog ka ng tubig ng buhay, pag wala na, wala kang interest dyan. Kahit anong announcement and encouragement gawin, o may mag-testify dito, umatin po kayo ng prayer meeting natin pag Tuesday, o kaya umatin po kayo ng overnight prayer natin pag last Friday of the month. Hindi kayo ma-encourage kasi wala kang ilog ng tubig ng buhay. Pag meron ka, excited kang umatin. Hallelujah. Kaya
dinisenyo ng Diyos yan kasi hindi natin kayang gawin ang mga spiritual activities. We cannot do it. Even sa pag-attend ng Sunday, hindi natin kayang pumunta rito. Marami tayong asikasuhin sa bahay. Marami tayong gagawin. Lalo na mga estudyante, may mga project kayo. Yung mga nagtrabaho dito, Lunes hanggang Sabado, pagod kayo. Linggo lang ang time mo para makapagpahinga ka man lang. Tama po ba ako? Yun lang eh. Pero bakit pumupunta pa rin tayo ng linggo? Alam ng Diyos, hindi natin kaya. Pero magagawa natin dahil may ilog ng tubig ng buhay na pinadadaloy sa ating mga puso. At yun ang nagbibigay sigla sa atin. Yun ang nagbibigay sigasig sa atin. Yun, kapatid, ang nagbibigay sa atin ng excitement na magpagamit sa ating Diyos. At ang ika-apat, binibigyan tayo ng umaapaw na ilog ng tubig ng buhay upang maging mabunga tayo sa pag-aakay ng mga kaluluwa kay Kristo. Yan po. Every Sunday, may lagi kang invited na isang first-timer. Kaya pag tinanong ng pastor o ng bishop, sino nag-invite sa kanya? Ako po. Ikaw na naman? Opo, ako po. Bakit? Kasi yung ilog ng tubig ng buhay. What's the use of the ilog ng tubig ng buhay kung hindi mo gagamitin? Malaking pananagutan mo yan kay Lord. At ikalima, upang maging instrumento tayo ng spiritual revival. Gusto ng Diyos na umaapaw ka sa kalakasan para makapagbigay ka ng kalakasan sa ibang tao. Di ba? May kapitbahay kayo, nadidiskadis na pala. May plano pa lang magpakamatay. Nagkataon, nagkausap kayo. Nakakwentuhan kayo. Nawala na yung plano ng tao magpakamatay. Aparis nang nangyari sa atin dito sa church. Pinatawag ako ng isang sister natin, si Nanay Pining, Malaluan. Sabi niya, Pastor, pumunta ka dito sa bahay namin. Meron akong isang tao na nakita, humiga dyan sa release ng tren. Magpapakasagasa na, ang bata-bata pa nito. O di sabi niya, ano pong ginawa ko? Hinila ko po, inalis ko siya, pinayo ko po siya. Iyak ng iyak. Tapos inuwi ko po sa bahay ngayon. Andito po ngayon, Pastor, kausapin ninyo. Kinausap ko, tulala yung tao. Bakit? Maraming problema. Ang daming problema sa buhay. Bata pa lang, nag-asawa na. May mga anak, walang trabaho, walang makakain ng mga anak. Yung kanyang napangasawa, kabataan din, wala ring trabaho. At hindi umuuwi. Paano na ang buhay? So, ang ginawa niya, magpapakamatay lang. Humiga ba naman siya malapit sa Presinto 4? Humiga doon sa Riles? Wala nang pag-asa yung tao. Pero yung kapatid natin, dahil siya ay may ilog ng tubig ng buhay, siniran po niya nung pagdating ko. Akala ko sharean ko pa, sabi niya, Pastor, wag na po kayong mag-share sa akin. Bakit? Okay na po ako. Si Nanay Pining po, maraming sinare sa akin. Nabuhayan po ako ng loob. May pag-asa pa pala sa buhay ko dahil kay Jesus. Diba? O ginawa ko, pinag-pray ko na lang yung tao. Amen? Nawa, sabi sa katabi mo, nawa, gamitin ka rin ng Diyos sa mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay. Nagkakaroon ng spiritual revival dun sa tao. Nare-revive sila. Nananauli yung lakas nila, kapatid, kasi nawawan sila ng pag-asa. Kasi ganyan po yan eh. Pero kung hindi nag-uumapaw ang ilog sa iyo, kukunti na lang, malapit ng matuyo, paano ka magagamit ng Diyos? Gusto ng Diyos na umaapaw ka rin sa kalinisan at sa kabanalan para makapagbigay ka ng kalinisan at kabanalan sa ibang tao. Ganyan po. Mayroon tayong kapatiran dito. Marami siyang mabibigat ang mga problema niya. Ang problema niya, dahil nga po sa yung demon na plus ay nasa kanya, pupunta siya sa bahay aliwan, bumibili ng babae. Ginagalaw niya, binabayaran niya. Yun ang problema niya, pag-inom. Pero laman siya ng church natin. Isang araw, nagkaroon kami ng personal sharing. Pagkatapos ng personal sharing lang mamaya bumalik siya sa akin, sabi niya, Pastor, sabi niya, naiyak ako sa Panginoon. Naramdaman ko po parang may umaawit na consuming fire. Yung awiting iyon talaga nagiging buhay sa akin. Consuming fire.
Pag inawit yan talaga sa church, talagang iiyak talaga ako sa Panginoon. Biglang inawit po dito, pinaawit ang consuming fire na yun eh. Nakaranas agad siya ng revival sa espiritu niya. Nagkwentuhan lang kami. Bakit? Nasalinan siya ng espiritu ng kabanalan. Kasi pag punong-puno tayo, kapatid, ng espiritu ng kalinisan sa ating buhay, punong-puno tayo, nag-uumapaw tayo ng espiritu ng kabanalan, sumasali niya kahit hindi mo ipag-pray yan. Yung kausap mo, nakakaranas ng paglilinis ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi niya, bigla pong nawalan ako ng interest pumunta doon. Hanggang ngayon, nag-uusap kami. Hanggang ngayon, ma-attend siya. Wala na po akong interest ngayon doon pumunta sa ganito. Since na makausap ko kayo, wala naman kayong sinabi sa akin, kundi, mahal ka ng Panginoon, magpatuloy ka, Brad. Kasi nagkaroon ng impartation. Yun po yung pag umaapaw ka, sino mapadikit sa'yo, mahahawa sa'yo. Amen po ba? Kung sino mapadikit sa'yo, mahahawa. Kung ano yung umaapaw sa'yo, tatamaan siya eh. Yung malapit sa di ba sa ilog, yan ang mga nadadali, di ba, ng baha. Babahain din sila eh, na galing sa'yo. Makakadama sila sa'yo. Kahit wala kang sinasabi sa kanila, na sumasama ka lang sa kanila, nararanasan nila yung kabanalan, na-in-love sila lalo sa Panginoon. Wala ka namang sinasabi sa kanila, just to accompany them. Pero kung sumasama ka sa kanila, at parang ang espiritu mo nagigipit, wag ka nang sumama. Ibig sabihin, walang dalang ilog ng tubig ng buhay na magbibigay ng kabanalan at kalinisan sa buhay mo. Naunawaan niyo po ako, kapatid. Amen? At point number 3, last na ito. Ang ilog ng buhay ay dinisenyo ng Diyos upang maging pagpapala sa ibang tao. Hindi sinabi sa John 7:38 na nasa loob ng ating puso ay may isang patak o isang balde na tubig. Hindi isang balde o isang patak na tubig ang meron po tayo. Meron tayong isang malaking spiritual na ilog na nagbibigay buhay na umaagos. Ang puso pala ng isang believer ni Jesus ay isang malaking ilog. Mula sa kanyang puso ay dadaloy o aagos ang ilog na nagbibigay buhay. Saan pupunta yung malakas na dadaloy ng ilog ng buhay mula sa puso mo? Saan papunta? Ito'y papunta sa kapwa natin. Lumalabas mula sa atin, tayo'y nagbibigay buhay sa mga tao. Hindi po iniinom ng ilog ang sariling tubig nito. Sa halip, ito ay dumadaloy o umaagos, magbigay buhay sa iba. Ganito rin ang Kristiyano. Hindi lang sa pansariling pagpapala natin, kapatid, ang blessing ng Diyos, kundi maging pagpapala tayo sa iba. Amen? Kaya dinisenyo ng Diyos na maging blessing ka sa maraming tao. Hindi maging sakit ng ulo ng ibang tao. Hindi yan ang disenyo sa iyo ng Diyos. Sakit ka ng ulo ng magulang mo, sakit ka ng ulo ng asawa mo, sakit ka ng ulo ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, sakit ka ng ulo ng church, sakit ka ng ulo ng pastor o ng bishop, o sakit ka ng ulo sa lipunan o ng gobyerno. Sabihin mo, kapatid, sa katabi mo, kapatid, naging believer ako ni Jesus para maging blessing sa iba. Hindi para maging pasanin o problema ng ibang tao. Tumayo ka. Kumuha ka ng 2 tao. Nakakausapin mo. Sige, tumayo po kayo. Kumuha kayo hindi yung katabi niyo. Kaya pinapatayo ko. Pumunta kayo sa ibang tao hindi mo kakilala. Hindi mo ganun ka-close. Sige, tayo po tayo, kapatid. At sasabihin mo, kapatid, naging believer ako ni Jesus para maging blessing sa buhay mo. Yan po ang sasabihin mo. Amen? Sige, sabihin mo, dinisenyo ako ng Diyos para maging blessing sa'yo. Oh, humanap ka pa ng katabi, kakausapin mo, yung hindi mo ganong kakilala. O yung taong medyo hindi kayo nagkakaintindihan, meron kayong hindi pagkakaunawaan, nagtatampuhan kayo, sabihin mo sa kanya, kapatid, dinisenyo ako ng Diyos para maging pagpapala sa iyo.
Oh. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, taas mo ang dalawang kamay mo, Panginoong Yesus, ako po ay naging believer para maging pagpapala sa maraming tao. Maging blessing sa katabi ko, maging blessing para sa lahat. Kung ako man po ay naging isang kadiliman sa buhay nila, hanggang ngayon lang yon. Ngayon, iba na po ako. Blessing na po ang buhay ko sa iba. Amen? Kaya tandaan nyo, ang layunin ni Jesus ay hindi lamang punuin ang ating buhay ng tubig ng buhay, kundi paapawin niya ang tubig ng buhay sa puso po natin. Amen po ba? Dahil kapag ang puso natin ay puno po ng espiritu ng buhay, ang ating bibig ay umaapaw sa pagpupuri. Ang ating mga kamay ay umaapaw sa paglilingkod sa Diyos. At ang ating buhay ay umaapaw sa pagpapala para sa ibang tao. Amen? Kaya may masasabi sa iyo ngayon, kapatid, nang makasama ako sa grupo natin, naging pagpapala ka sa buhay ko. Amen? Nang makilala kita, sabi mo yan, naging blessing ka sa buhay ko. Kaya hindi sapat po na marinig lamang natin ang tungkol sa ilog ng tubig ng buhay. Kailangan po nating lumapit kay Jesus, uminom sa Kanya, at hayaan natin ang banal na Espiritu na malayang umago sa ating buhay sa hapong ito. Tayo ay magkaroon ng buhay, kagalingan, at maging pagpapala sa iba, sa ating pamilya, sa ating simbahan, at sa ating komunidad. Lumapit tayo sa Panginoon. Hayaan mong daluyan ka ng sariwang tubig ng buhay sa hapong ito. Ang ating mga kamay. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from the well that never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Ang isip at puso nyo ay ituon nyo po sa Panginoon. Sa hapon pong ito ay gusto ng Diyos punuin ang ilog na meron ka sa puso mo. Gusto ni Lord mag-overflow, umapaw ang ilog na yan sa iyo. Kaya hilingin mo sa Diyos, punuin ka ng Kanyang Espiritu ng buhay.
Kung meron tayong first time, may first time po ba tayo rito? Wala. Kung meron po, inaanyahan namin kayo sa harapan para tanggapin nyo si Jesus. Samahan po na nag-invite. Kailangan mo si Jesus sa buhay mo, si Brian Luis Soriano. Invited by Abiel. Ilan taong ka na, Brian? 17. Unawaan mo yung narinig mong mensahe patungkol sa ilog ng buhay na kailangan meron kang personal na relasyon kay Jesus. Pagka meron ka nun, maglalagay si Jesus ng ilog sa puso mo. At yung ilog na yun, ang layunin nun ay para maging pagpapala ka sa ibang tao. Okay? Ma-share mo din yung buhay na yun sa iba. Sige. Taas mo ang dalawang kamay mo, Abiel, pumikit ka. Brian pala, sorry. Brian, ito pa si Abiel. Pumikit ka, taas mo ang dalawang kamay. Sabihin mo ang panalangin ito. Natagos sa puso mo, ha? Totoo ito. Hindi pakitang tao. Sabihin mo, Panginoong Hesus, sa hapong ito, narinig ko ang mensahe patungkol sa ilog na nagbibigay ng tubig ng buhay. Nalaman ko po, kayo ang pinagbumulan. Panginoong Hesus, bilang bukal ng tubig para maglagay ng ilog sa mga puso na mga sumasampalataya sa iyo. Ako po ay sumasampalataya. Binubuksan ko ang puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas na tinatanggap kita. Pumasok ka sa akin, sinusuko ko sa iyo lahat po ng kasalanan ko. Pinagsisisihan ko ang mga kasalanang nagawa ko mula nang ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Panginoong Hesus, tanggapin mo po ako bilang iyong anak at tinatanggap ko ang ilog ng tubig ng buhay sa puso ko. Amen. Manatili ka lang dyan, Bad. Manalangin ka si Lord. May mga prayer request ka kay Lord, sabihin mo. Ikalawa,